Nakakatakot kung mangyari sa atin na matuyuan tayo ng langis sa motor natin. Pero ang pinagtataka natin, wala namang tagas yung makina natin pero nagbabawas pa rin siya ng langis. So sa video ito, alamin natin kung ano yung problema. Good afternoon sa inyong lahat mga kabiker. So ano yung sasabihin natin? Purihin ang Panginoon sa araw na ito na kung saan sa biyaya na naman ng Panginoon, Amen! makakapagbahagi tayo ng simpleng tutorial. So marami sa atin na nakaka-experience nitong mga ganitong problema, yung wala naman tagas yung motor natin pero dagdag na tayo ng dagdag ng langis. Tapos pag i-check natin, bawas na naman siya. So ganun na lang lagi yung routine natin, dagdag, then mababawasan, and then dadagdag na naman tayo, mababawasan na naman. So ano yung problema? Para malaman natin, mag-start na tayo. So meron tayong makina rito ng Rusi 125 for tutorial, no? So bago tayo magsimula mga kabiker, itong tutorial na to is hindi para sa lahat ng motor dahil iba't ibang klase ng motor, no? So hindi ko nilalahat. Ito ay para sa mga ganitong motor lang, mga push rod type, even sa mga motor na nakatulad nito. So makikita nyo mamaya kung ano yung itsura. Ipapakita ko sa inyo bakit nga nagbabawas. Wala namang tagas sa ilalim pero nagdadagdag pa rin tayo ng langis. And then pag i-check natin, bawas naman. So nalilito tayo kung bakit ganon, no? So ang pagtatakahan natin, dagdag na tayo ng dagdag ng langis pero bawas pa rin siya pag sinukat natin. Ano nga ba yung problema? Bakit dadagdag tayo ng langis pero pag check natin, bawas na? So kaya nandito yung makina para ma-explain ko sa inyo mga kabiker. Actually, ayan, wala nang mga tornilyo yan. Sinabit ko lang isang tornilyo dito para mabuksan natin agad. Yan. Marami na sa atin ang nakaka-experience na bakit pagbukas natin, minsan ang daming langis dito at minsan nababasa pa nga yung stator. So isang bagay yan mga kabiker. Bakit every time na binubuksan natin, tutuloy yung langis dito. At meron tayong makikitang langis na latak dito. Ang dahilan yan mga kabiker, ito. Yan, kinusap na natin, no? Kung mapapansin nyo mga kabiker, yung butas dito, yan. Yan ang dahilan. So, ay ang butas na yan, dyan lumalabas yung langis. Nakakala natin, pag dagdag tayo at chinek natin, kulang pa rin yung langis natin. So, dyan lumalabas mga kabiker, no? Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi lahat ng motor. So, iba't ibang klase ng motor. So, eto, yung mga China bikes tulad nito, Rusi 125, no? So, dyan yung labasan ng langis. So, ano yung dahilan o purpose nitong butas na to, no? Ang purpose nitong butas na to mga kabiker, no? Pag sobra yung langis natin, dito niya na tinatapon. At minsan, sa maling pag-ikot natin ng motor, halimbawa, di ba, yung motor natin, gusto nating iikot. Ang ginagawa natin, yung sa center stand, then, iikot natin yung motor. So, yung motor natin, na itatagilid natin, kaya napupunta rito sa gilid. Isang bagay yan, kada binubuksan natin yung stator natin, basa ng langis, no? So dyan tayo minsan nalilito. Kaya eto, dinisign na ganyan para pag sobra yung langis natin, dito siya nalalagay. And then, ang purpose yan, para yung langis na yon ma-spread din dito sa mga bakal na to. Tulad nitong pivot natin, bakal na yun, kung makikita nyo, nangangalawang siya, no? Tapos yung dito, yung kabitan ng starter gear natin, yung reduction gear. Ayan. Dahilan pa yan, kaya napupunta yung langis dito, meron tayong nagiging problema dun sa oil pump natin. Ano? Pag ang oil pump malfunction na, hindi na maganda yung function niya. Bakit? Kasi yung mga ibang butas sa ating crankcase, no? So sobrang dumi na ng langis natin, lumalapot na. And then carbon na siya sa butas, nahihirapan na yung oil pump natin na mag-circulate. Na-pump niya yung langis para mag-circulate doon sa head ng makina natin, no? Kaya nga umaabot yung langis dito hanggang sa head. Na purpose, malubricant niya yung rocker arm natin, yung mga parts dito sa taas ng head natin, malubricant niya, no? Kaya yun, hindi na maayos gumana yung oil pump natin. Yung ibang langis dito na sobra, nilalabas niya rito. Kaya nagtataka tayo, wala namang tagas sa ilalim ng makina natin, pero nagbabawas siya. Yun yung pinagtatakahan natin, no? So ito yung problema mga kabiker. Actually hindi siya problema, no? Natural talaga na merong butas dito
para yung mga excess oil mapupunta dito, no? Kaya basa yung stator natin. At minsan nakakaapekto ito sa ating stator kasi pag medyo basa na yung stator, no, maapektuhan yung mga grounds niya, mga terminal ng mga coil niya, no? Kasi nakalabas naman yung mga terminal na coil niya, pwedeng mabasa yun o malubog, pwede siyang mag-short. Depende yan, wag lang masyadong maraming langis. So dito lumalabas yan, kadalasan sa mga motor na China bikes. Kabiker, paano naman pagbukas namin wala namang langis. Mainam yon, no? Minsan ang pinagmumulan ng langis, etong magneto oil seal natin, crankcase oil seal or magneto oil seal. Diyan, nagtatagas siya, tutulo, yung tatagas dito sa ilalim. Or, nag-i-stack siya rito. Kaya lang naman nagtatagas dito sa ilalim mga kabiker, no? Minsan yung gasket natin, hindi na rin maganda, no? So, pe-penetrate niya palabas yung langis. Ayan mga kabiker, at minsan nalilito tayo sa pagkakarga na natin ng langis na minsan bakit napapasobran natin, hindi natin nalalaman kung ilang ml ba yung ilalagay natin sa motor natin, ilang liter, kasi sa mga tulad netong mga pangpasada mga kabiker, nire-require dito mga 1 liter na langis. And then sa mga underbone, makikita nyo doon 800 ml lang yung langis na pwede. Kung papapansin nyo, pag sobra ang langis ng motor natin, halos hindi makatakbo, no? Kaya minsan dito lumalabas yung mga excess oil. So may purpose yan mga kabiker, yung butas na yan. Kung titignan natin sa kabila, meron din yan. So kung mapapansin nyo, ayun, sa ilalim, ayan, yung butas na yan, labasan din ng langis yan, no? So dyan lumalabas din yung langis, no? Yan yung butas na yan. Dyan din lumalabas yung langis. Para sa kanya, ang purpose niyan, habang gumagana yung oil pump, maraming pwedeng paglabasan ng langis dyan. Ito pang malaking butas na to, maaari para ito. Purpose nun para malubricant itong mga parts dito sa bandang side na to. Katulad dito, nakakabit dito yung clutch housing natin, nakabit dito yung primary gear natin, no? So yan yung mga kailangan niyang lubricant. Hindi pwedeng tuyot yung mga yan, no? Lalong lalo na itong mga bearing. Alam niyo itong close na bearing na to, yan, may daanan ng langis yan. So itong linyang to, yung pa may butas pa dun. Yan, butas. Then ito, malulubricant niya, may butas din dito. So yun, labasan talaga ng langis yun. So natural po na may langis sa may stator natin. Kaya huwag tayong mabahala mga kabiker. Natural lang na merong langis dito sa atin. Pero minsan yung mga motor na natutumba, ayan, nabubuhos lahat dito. Pag matagal na nakatumba yung motor, nabubuhos yung langis dito. Tapos nagtataka sila, pag nag-check sila, ubos na yung langis. Na nagdagdag naman kuno sila, pero ubos na yung langis. Yun nga, natomba sila. So yun mga kabiker, kita na natin kung saan napupunta yung langis. At hindi na tayo mag-worry kung bakit nagbabawas yung langis natin. Wala namang tagas yung makina natin sa ilalim. So nakita na natin na ito yung mga butas na to, yung dinadaanan ng langis, na nagsasanhi na pagkaubos ng langis natin. Actually, hindi siya ubos. Lumipat lang siya rito sa part natin. Kung bago lang kayo sa aking channel, marami po tayong tutorial about motorcycle. So check nyo lang sa channel natin, Chris Custom Cycle. At huwag nyo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe yung video natin. And then i-click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga bagong videos na i-upload natin. So muli mga kabiker, thank you for watching. God bless.